So ayan no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takehiro Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise no, hanggang ngayon hindi pa rin po makamove on itong mga tatanga-tangang mga DDS po na to dyan po sa private birthday celebration ni Presidente Bongbong Marcos sa Marriott kung saan nga nag-concert itong Duran Duran. So ngayon, ang drama nila ngayon, hindi daw po totoo na private yung concert na yan at yung celebration na yan kasi meron daw po silang ebidensya na invitation. Oo nga naman, di ba? Paano magiging private yan? Paano magiging surprise yan kung merong invitation? Okay. Yan ang drama nila. At nakita ko po itong post ni Maltik, di ba? Ni Molutikia. So, ito daw po ay corruption. Well, kung corruption yan, di demanda mo, ganun lang yan kung kaya mo. So, ngayon, ang tanong ngayon dito, totoo ba yung ebidensyang pinakita nila dito? Kasi para sa akin, medyo logical talaga yun, ha? Paano magiging surprise yun? Paano magiging ah sorpresa kay PBBM yung birthday celebration na yun kung merong invitation? Medyo logical naman. So, ito pakita ko na lang sa inyo para mas maganda. Okay. So, sabi dito ni Malutikia, no, na nagdidemanda ng basher. Alam nyo, no, hindi talaga ako makamove on dito, no. Ito yung political strategist na bobo sa strategy. Ito yung political analyst na bobo mag-analyze. So, sabi dito ni Malutikia, no, party pa more, explain pa more, lalo kayong nalulubog. Actually, parang baliktad ata, no? Sa kakadaldal po ni Malutikia, mukhang siya po yung nalulubog at siya po yung lalong nawawalan ng credibility. Ang bobo-bobo niya po talaga, honestly, no? So sabi niya pa dito, no, that is was a gift is mind-boggling because of PD46 Graft and Corrupt Practices Act 3019. Mamaya babasahin natin yung sinabi ni Malutikia. And RA 6713, pati ang dalawang batas na yan, okay? Wala talagang conflict of interest ngayon at delikadesa. So ang gusto mo pala pag usaping delikadesa, so anong gusto mo? Mag-resign yung presidente at ipalit si Sara. Para naman tanga-tanga mo naman yan, Malu, di ba? So sabi dito, surprise party pero may printed invites at may notice to invite on what to do. Okay. So ngayon, ito yung pinakita niya. Ayan, yan. Actually, mga kababayan, ewan ko lang, no, tanga-tanga talaga itong si Malu, no? Ako po, mga ka-Streetwise, no, nagtrabaho ako sa bangkete, sa fine dining. Nagtrabaho po ako bilang waiter sa palasyo sa Kuwait. At ang tawag dyan sa card na yan, hindi po invitation card yan. Ang tawag po dyan, place card. Tanga ka talaga. Bobo ka talaga. Hindi, iba yung invitation eh. Kasi pag sinabi mong invitation, may pangalan, we're inviting you, blah, blah, blah. Ito po, place card po ito sa mesa. Alam ko po yan kasi po nagtrabaho po ako sa bangkete. Dati po kong waiter sa palasyo ng Kuwait. So meron po kami nilalagyan na ganyan at ang tawag namin dyan, place card. Malu, ano ba? Tanga-tangahan ka na naman eh. Political strategist. Nabobo sa strategy. Political analyst daw siya, nabobo mag-analyze. Ito dapat ang tanong-tanong ka naman muna sa mga waiter. 'Di ba? Hindi invitation 'yan. Hindi invitation 'yan, bobo ka talaga, no? So ngayon mga kababayan, ang point natin dito. Okay, meron siyang pinakita dito na actually na content ko na 'to eh. Pero balikan lang natin ha para maliwanagan po yung mga taong makakapanood po nito. So yung RA 3019, so puntahan natin 'yan ha. So RA 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So may nakalagay naman talaga dito na ito, receiving any gift include the act of accepting directly or indirectly a gift from a person other than a member of the public officers, immediately family, so blah blah blah. So sa baba mga kababayan, ang nakalagay diyan, 'di ba? Ang nakalagay diyan sa kung kukontinue natin ang sabi dito. So ito, persuading, including, or influencing another public officer to perform an act constituting a violation of rules and regulations duly promulgated by competent authority or an offense in connection with the official duties of latter of allowing himself to be persuaded, induced, or influenced and commit such violation or offense. Yan. So actually mahaba po yan pero ang point dito mga kababayan, yung pinakita pong Republic Act po ni Malutikia, kung tatanga-tanga ka magbasa Malu, malinaw naman talaga na bawal tumanggap ng regalo. Pero kung ipagpapatuloy mo po yung batas na pinakita mo, bawal tumanggap ng regalo kung meron itong kapalit.
So, kailangan mo munang establish na merong kapalit yung regalo na yon. Di ba? Okay. Tapos meron pa siyang sinasabi dito, no, yung Republic Act 6713. So, ayun din yun. Di ba? Ito yung batas ng 1989, di ba? So, establishing a code of conduct and ethical standards of public officials. Okay? So, ang sabi dito, okay, saan ba yun? So, sa letter C, section 3, letter C, give refers to a thing or a right to dispose of gratuitously or any act of liberality in favor of another who accept it and shall include a simulated sale or an ostensibly honorious disposition thereof. It shall not include an unsolicited gift of normal insignificant value that given anticipation or in any exchange of a favor from public officials or employee. So pag yung regalo ay merong kapalit na pabor, bawal po yun. Okay. So ngayon mga ka-streetways nyo, to be fair mga kababayan, kung ito po ay regalo, so to be fair mga kababayan, kasi ako naniniwala ako na yung nagregalo kay PBBM ng surprise party po na yan na may concert ng Duran Duran, mayaman yan. Bilyonaryo po yan. Bilyonaryo yan. Actually, magkano ba yung concert ng Duran Duran? Yung private sabi nila 50 million, pero hindi po 50 million. Ang problema kasi tumingin na kayo sa Google, puntahan ninyo yung mismong website ng Duran Duran. So sabi dito, yan cost to hire Duran Duran for a private event, ang sabi dito, $250,000 to $362,500. So more or less 15 million to 20 million. So, hindi yan 50 million. Kasi sabi kasi ng mga details, 50 million daw. Pero, ito website na mismo ng Duran Duran ko to nakita. Hindi lang basta-basta Google. So, ngayon mga kababayan, yung 15 million to 20 million po na yan, alam naman po natin na maraming kaibigan si PBBM na mga alta. Binoto natin si Presidente Bongbong Marcos noong 2022 na alam naman po natin na siya po ay parte ng alta. Kaya huwag kayong magtanga-tangahan. Huwag kayong magreklamo na, ay, ang presidente natin, parte ng alta, binoto natin yan Alam natin yun ito mga DDS kasi mga tanga talaga to ngayon, so yung 15 million to 20 million na yan, barya lang po yan sa mga bilyonaryo. Okay. So ngayon, para maging fair po tayo mga kababayan, para sabihin natin na, para malaman natin kung ito bang regalo na to ay walang kapalit, siguro much better din siguro na malaman natin kung sino nagregalo. Di ba? Kung ang nagregalo dito ay merong kontrata sa gobyerno, merong pabor na hinihingi sa gobyerno, so doon tayo mag-isip. Di ba? Well, sa akin to be fair lang. Pero para sa akin mga kababayan din, kung bilyonaryo yung nagbigay, parang, ko naman, barya lang yan Barya lang po sa kanila yan, di ba? Well, trying to be fair lang, no? So ngayon mga kababayan, ito ang malupit dito. Okay. Alam nyo, ako hindi sa pagiging asswipe, no? Ito kasi yung unang lumabas sa picture Yan ang unang lumabas sa picture. Na nag-concert po yung Duran Duran sa Marriott. Ayan, yung picture na yan. At ang pinagtataka ko dito mga kababayan, paano nakalusot yung picture? Kasi, ito yung sinasabing ito po yung kumakalat na online invitation. Actually, meron ng invitation pero online. So, syempre mga kababayan, kapag ito po ay surprise birthday party, syempre meron pong sasabihin sa mga invited kung anong gagawin. Ayun ang point dun kasi surprise surprise birthday party to. So, merong silang pinakita dito, may kumakalat ngayon dito, na sa lahat ng mga a-attend, ito ang dapat ninyong gawin. Ayan, yan. So, ang nakalagay dito, ang lino naman ng nakalagay dito bawal po ang cellphone sa loob. Diba? Bawal ang cellphone sa loob. Pero nakakagulat mga kababayan, nakalusot yung picture? So, ano ba yan? Merong Judas na invited? Or merong taga Marriott ang naglabas ng picture? Ayun ang point dito Diba? So, well, ang point lang natin dito mga kababayan, pag sinabi kasi nating private, irespeto ninyo yung private. Diba? Irespeto ninyo yung privacy. So, ang problema ngayon ng Marriott, hanapin ninyo kung sino yung tao ninyo na may dala ng cellphone at pinicturan po yung concert sa loob.
Well, para sa akin, no, kung transparency naman yung pag-uusapan natin, well, siguro naman, kahit anong tago naman nila dyan, lalabas at lalabas yan. Naniniwala naman ako dun eh. May maglilik dyan. Ganyan po talaga tayo. May maglilik po talaga yan. Kahit sabihin na po natin na walang picture, maglilik pa rin po yung information po na yan. Yan. Pero ang point dito mga kababayan, medyo masyado naman kayong bitter masyado. Masyado, parang ang lumalabas dito masyado kayong ingitero eh. Para sa akin. Para sa akin lang yun. Para sa akin lang yun. So yun mga kababayan, no? So dyan po sa team replay, no? Nung masabi nyo nga po dito, na sinasabi ni Malutikia na meron daw pong invitation. Tanga talaga, no? So yun mga kababayan, no? So dyan po sa team replay ulit. So pa-like, pa-subscribe, and kung di naman kalabisan, pwede nyo naman i-share yung video po na to. So maraming salamat mga ka-streetwise. Kita na ulit tayo sa susunod na video. Thank you po, salamat.